Sandali. Mukhang etong si Baste Duterte re-resbakan at nire-resbakan ng mga tao, mga kababayan. Ano po? So, sabi nga po no ni Baste Duterte, Bisaya yung pagkakasabi niya doon sa sa prayer rally sa Cebu na may konting prayer at karamihan ay galit at puot sa puso, mga kababayan. So sabi po ni Baste Duterte na anak ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, kapag ikaw daw po ay isang politiko at ikaw ay umakyat sa entablado at sinabi mo o nangako ka doon sa ibabaw ng entablado, matatandaan daw po ng sambayan ng Pilipino yan. Ito po ay ayon doon sa pinipilit nila na ipinangako ng ating presidente. Yung tungkol daw po sa 20 pesos na bigas. Although ang pagkakasabi natin ng ating Pangulo, malinaw na malinaw sa ating pandinig na pinapangarap. Ibig sabihin, gustong maabot, gustong makuha, gustong makamit. Pero hindi sinabing, in 3 to 6 months, ubos na yung droga. Hindi ganon, mga kababayan. Yun yung pangako. Para sa akin, yung pagkakaiba. So, paano ko nasabi na baka etong si Baste Duterte balikan ng taong bayan? Unang-una po, mga kababayan, nagsimula niyan si dating Pangulong Duterte. Una, sabi niya? In 3 to 6 months, ubos ang droga sa bansa, mga kababayan. Tapos yung problema natin sa droga. Although, ako po humahanga sa ating presidente, sa dating presidente Rodrigo Duterte, dahil hindi naman po natin maitatanggi na talagang tumahimik yung bansa natin doon sa droga. Pero hindi po naubos at hindi po nagawa yung 3 to 6 months. Ibig sabihin, mga kababayan, meron pong mga natira pa din. At hindi lang kakaunti, madami pa din po, mga kababayan, mga bossing. So yun yung sinabi ng ating dating Pangulo nung siya ay nasa entablado, in 3 to 6 months, ubos yung droga na yan. Di po ba? So pangalawa po, na posible na ibalik sa kanya nung taong bayan ay yung magje-jet ski ako. Magje-jet ski ako. Papunta doon sa alam niyo na po yun, mga bossing. So, mga kababayan, yung kay PBBM naman po, yung tungkol sa bigas pinapangarap ng ating Pangulo. Dahil siguro, ramdam niya hindi ganito kabilis o hindi ganito kapaspas na magagawan ng paraan yung maging 20 pesos ang bigas. Kaya, ang tinuran niya is pinapangarap. Kaya lang po, etong mga nandito, siguro talagang nagmamadali sila na makabalik at makaupo sa kanila sa posisyon, dinidiin na nila, pinangarap. At wala pa pong 2 taon. Naghahanap na po sila. Hinahanap na po agad nila yung 20 pesos. Parang 6 months pa lang yata, nasa na yung 20 pesos na bigas? Nasa na yung ganito? Samantalang yung pinangako ni PRRD dati, hindi naman po talaga 100% natupad, mga kababayan. Di po ba? Huwag magmadali. Huwag magmadali. Nako. Ang nagiging tuloy ng taong bayan, kumbaga parang nawawalan ng gana sa inyo ang taong bayan. Talagang kung makikita mo yung comment section, pag nakita mo si Baste, doon sa sinabi niyang malaking scam yung 20 pesos na bigas. Binasa ko yung comment section, mga bossing Talagang pati yung mga tao, G na G di ba, tatay mo ang nagsimula niyan? Di ba nagsimula yan yung sa magje-jet ski daw? Papunta doon sa mga isla. Di ba yung tatay mo sabi, papababain ang bigas? Yung iba, ang pagkakaintindi, papababain hanggang 7 pesos. Yung bigas. Pero ang pagkakaintindi ko po, doon sa sinabi ni PRRD, mga kababayan, mapapababa ng kakaltas ng 7 piso. So kung sakaling example lang, 50 pesos yung bigas, magiging 43, which is
hindi naman din po natuloy, hindi naman din po nagawa, mga kababayan. Mag-antay na lang ng tamang panahon. Kasi yung mga prayer rally na yan, lalo kayong nalulugmok dyan. Lalo lang, kumbaga, nawawala ng gana ang taong bayan. Sasabihin nyo, prayer rally, pero may mga mura. Si Harry Roque, yung nasa prayer rally, nakalimutan na prayer rally. Di po ba? Si Vic Rodriguez, nakisali na. Siguro siya yung punot dulo, siya yung umpisa ng mga ganitong mga kumbaga, siguro lang po, Pero mga kababayan, kayo po, nasa sa inyo po yun. Dahil kung makikita ninyo, punta sila ng Davao, nadismaya ang taong bayan. Nung pumunta sila ng Cebu, hindi naman masyadong tinao. Meron niya ako nakitang screenshot drone shot actually. No? Na yung sa bandang likod, nako, ang laki nung puwang na walang tao. Tapos parang pinaplano pa at binabalak pa nila na susunod na prayer rally kung saang susunod na lugar. Parang iniisa-isa nila. Baka isa-isa pong mawala yan, no? Yung mga taga-suporta. Lalo na po yung mga ganitong banat na alam naman po natin na nagsimula doon sa kanilang ama na hindi naman talaga 100%, no? Na natugunan yung kanyang sinabi, mawawalan talaga ng gana ang taong bayan yan, mga kababayan. Nakaano lang tayo dito, sleeveless. Mainit po dito sa Pilipinas ngayon. Kayo, i-comment nyo dyan kung nasaan kayong lugar. Meron akong mga nakikita nasa Italy, nasa Estados Unidos, kung saan-saan pang lugar. Hindi ko inaasahan o hindi ko ina-expect na aabot tayo doon sa malalayong lugar Pero maraming salamat po sa pagsuporta dito sa ating channel. Ngayon po siguro pahipahinga muna ako dahil talagang alam nyo naman po pag nasa Cayman Islands tayo, mga kababayan, tuloy-tuloy walang pahinga Dito medyo relax muna. Kanina nga bumili ako ng, biruin nyo buko juice o isang buong buko dito, 30 pesos. Nako, naka-refreshing. Bumili ako ng 5 piraso, 150 pesos. Samantalang sa Cayman Islands, siguro aabot ng $5 ang isang buko. So, sige po, maraming salamat and God bless po sa ating lahat.